morning, Kuya. Good morning, mga kasambahay. Welcome to another episode of Cook, Eat, Right. Today, we are cooking a Filipino version of a dish that originated in the Middle East and is now popular all over the world. At makakasama po natin ngayon si Chef Divine of Cucina Expert. Good morning mga kasambahay. Correct, Bianca. Ang recipe natin for today ay beef shawarma rice. Wow, exciting! Tara, let's get started po. Ang ingredients natin for the beef: 1 kilo beef sirloin sliced thinly, 6 tablespoons soy sauce, 2 beef cubes diluted in hot water, 6 tablespoons lemon juice, 1 teaspoon sugar, 5 cloves of garlic chopped, pinch of ground black pepper. Para naman sa garlic sauce, 1 and 1/2 cup mayonnaise, 1 cup yogurt, 1 tablespoon garlic powder, salt and pepper to taste. For the shawarma rice, 3 tablespoon cooking oil, 5 cloves of garlic chopped, 1 tablespoon chicken powder, 10 cups of cooked rice. For the toppings, 1 large white onion sliced thinly, 3 pieces ripe tomatoes deseeded and sliced thinly, 1 cup cucumber peeled, deseeded and sliced. Una, kailangan nating i-marinate ang beef for at least 30 minutes. So ilalagay na natin soy sauce, beef cubes, lemon juice, sugar, garlic, black pepper. Chef, paano naman kung wala pong beef sa bahay ang ating mga kasambahay? May alternative po ba aside from beef? Yes, pwede rin tayong gumamit ng lamb, chicken, or turkey. Habang nakamarinate yung ating beef, prepare na rin natin ang ating garlic sauce. Unahin natin yung ating mayonnaise. So 1 and 1/2 cup. 1 cup of yogurt. Anong klaseng yogurt po, Chef, yung best para sa ganitong sauce? Greek yogurt yung ginamit natin ngayon. Pero syempre, kung yung mga less fat na yogurt, yun yung magandang gawin para dito sa ating shawarma. 1 tablespoon of garlic powder. And then salt and pepper to taste. So depende sa inyo kung gaano kaanghang sa pepper at kung gaano kaalat. So nasa sa inyo yun. Yan. Tapos, imimix lang natin to. Combine lang natin to incorporate dun sa ating yogurt at mayonnaise. So, mix lang natin lahat ng ingredients. Then, chill until ready to serve. So dito po, para sa ating sauce, very easy lang po pala, no cooking required. Imimix lang po yung mga ingredients. Oo, madali lang siya. How long po usually, Chef, kailangan i-chill? At least 30 minutes. Okay. So, kumbaga, kasi 30 minutes yung pag-marinate, 30 minutes po yung pag-chill. It's something that you can cook really quickly, no? Kumbaga, Oo. Sobrang dali lang. Next natin, shawarma rice. So, maglalagay lang tayo ng oil sa pan at hintayin nating uminit ito para makapag-saute tayo ng ating garlic. So, ngayon, mainit na yung ating mantika. So, lagay na natin yung garlic. So, mas maraming garlic, mas masarap, syempre. So yan, hindi natin siya masyadong susunugin para hindi po mait yung ating rice. Okay. So ngayon, ilalagay ko na yung chicken powder. Okay. At maglalagay din ako ng konting turmeric powder. Actually, naglagay ako dun sa ating rice nung sinain ko siya. So pwede namang maglagay doon at pwede rin hindi. Your choice. Pampaganda lang naman ito ng kulay para dun sa ating rice. At syempre, meron ding benefit na nakukuha dun sa turmeric powder. So ngayon, lalagay na natin yung ating rice. Okay. So, di ba ang ganda ng kulay ng ating rice? Very bright. Yeah. So yung rice po, there's just turmeric powder na po dyan? Meron na siya. Okay. So, ating ginamit yung rice are yung parboiled rice. Pero, any kind of rice you can use. Tsaka, mas maganda siyang kapartner ng shawarma para sa akin. Bukod po sa rice, ano pa po yung usually yung kapartner ng shawarma? Okay. Yung iba gumagamit sila ng yung naan. Bread. So, yeah, bread, yeah. Or tortilla. Lalo na sa Middle East. Yun usually ang ginagamit nila. Dahil Filipino tayo, syempre, rice is life. Yes. It smells good. Once evenly coated na yung kanin natin, set aside muna natin, balikan natin yung beef. Okay. So, ilulutuin na natin yung beef after nito. Okay. Alright, Chef. Naluto na po natin ang rice. Ano po yung next step po natin? So, since na-marinate na natin yung ating beef, kailangan nating i-grill.
So, pwedeng yung iba, ginagawa nila, ginigrill ng buo. Pero ang ginawa ko, dahil nga sa bahay lang naman tayo nagluluto, ay kinat ko na siya ng thinly. So, para mas madali. So, ngayon, sisimulan na natin to. By batches natin gagawin para maluto siya ng maayos. Ayan. So, ito yung ating first batch. So, wag natin tong i-overcook kasi magiging rubbery siya. Yan, salin na natin yung first batch. Nice. Ayan. So, ito yung ating second batch. At gagawin lang natin the same process nung nauna. So, hintay lang natin. Kapag totally nawala na yung juice, luto na yan. Okay. So, yan. Medyo dry na yung ating beef. Wala na halos juice. So, magpe-plating na tayo after nito. Alright. Yes. Ano, assembly na po ngayon. So, yeah, assembly na. Wow. Okay, set aside lang natin yung iba. Okay. So, ganito lang yung gagawin natin. Pero depende din sa inyo kung ano yung gusto nyong paraan ng pag-assemble nitong ating beef shawarma rice. Talagang very colorful po, no? Yeah. Yung veggies, the rice, and complete meal na din po siya kasi may carbs, may protein tayo, and may mga veggies. So, makukuha natin lahat ng nutrients na kailangan natin. Oh, So, ganito lang yung gagawin ko. sarap. Excited na po akong i-taste test. Very soon, Yes. matitikman mo na to. Nice. At yung ating tomatoes. So, yan. Okay. At ngayon naman, ilalagay na natin ating garlic sauce sa ibabaw. So, depende kung gaano kadami yung gusto ninyo. So, yan. Amazing. Pwede mo na siyang itry, Bianca. Alright. Okay. So, pwede mo siyang Masarap po. lagyan sa bawat isang subo, isang peraso nito, ng Okay. tomato, ng onion, at saka ng... Ang sarap po. Yung ano din po yung sauce, sakto po sa pag-pair dun sa ano, sa beef, no? Refreshing po siya. Kasi yung yogurt, Usually, ganyan talaga yung lasa ng ating beef shawarma. so good. Alright, thank you so much, Chef Divine, for this recipe na pwede pong subukan ng ating mga kasambahay. Until next, cook, eat, right!